Yun, Ford Everest WL. Yan, WLB. Ang problema niya, pagka pinaandar, andar lang saglit, 1 seconds, tapos patay na. So, nag-scan ng diagnose ako, wala naman ako nakitang fault code. Titingnan ko lang to. Kasi baka walang diesel. Nagpalit na daw sila eh. Wala namang filter. Walang filter ito. Oh, diretso lang siya. Tapos may o-ring. Tinignan lang natin kasi nagpalit din sila ng ECB. So hindi tayo ang mekaniko dito. Tinignan ko lang to. Yan, nagpalit na rin sila ng ECB. Yun o, bago. So may unang gumawa dito. Tingnan ko lang, hindi ko pa nakita lahat. Pati electrical ito, tinignan ko lang baka may bara. Yan. Ito sa ibabaw. Tapos isa sa likod. Tingnan ko may bara o may singaw. Balik natin. Tapos iskanin natin ulit. Nalobat lang yung battery namin. Isang in-under ko lang. Hindi pala na-charge ng may-ari. I-charge muna niya. WL na 2014 Ford. Yan mga sir, nabalik na natin. Yan o. Nilinis lang natin, wala naman dumi. Saka wala din siyang filter. Yun, nagpalit na sila na ito. Nagpalit ng ACB. Tapos linis na rin yung injector lahat. So hahanapin natin kung ano ito, troubleshoot natin dito. Tingnan natin baka relay. So scan natin ulit mamaya. Naglinis lang din tayo ng banjo bolt sa ilalim. May isa problema na. Oo, battery muna. Oo. Tapos ito, tingin ko sinilip na nila to. Oo, palagay ko nga. Tingnan natin ang timing, baka may pinagbaklasan eh. Tingnan natin ang timing, baka naputol yung dito sa loob. Baka naputulan, timing belt. Oo. Kasi dito, yan naman ang problema. Tapos umiilaw naman ang check engine. Silipin natin. Buo naman ang yung belt. Buo ang timing belt. Balik natin to. Yan buo. Nalagyan na natin ang battery. Scan ulit natin. Susi, monitor ng check engine. Okay, umilaw naman ang check engine. Ulit. Umilaw naman, okay. So bakit sira na to? Sira? Ito na, nilipat. Buksan lang natin. Ang init. Yan, okay. So dito, kailangan nating mabasahan. Ayan. Mabasahan natin yung buong sasakyan mismo. Back. Tingnan natin kung may fault code. Yan. PCM, EBS, RCM, TCM, walang fault code, okay lahat. Tapos powertrain tayo. Dito babasahan natin ang diesel. Pressure ng diesel, fuel rail, KPA. Yan, mga diesel, fuel injector. Tapos basta mga puro tayo dito fuel. Kailangan show selected. Yan na. Standby 650, yung fuel rail pressure sensor. Fuel rail pressure 650 kPa. Tapos fuel injection pump flow control 14.7. So ganyan pa lang naman, naka-standby pa. Fuel injection pump flow control A. Tapos fuel injection pump sanction ECB to. Yan, nagre-reading yung ECB. Pagka in-start natin, gaganon yan. Start natin. Tapos yung pressure 650, dapat hindi siya bababa dyan, dapat pataas. Start. Mababa ang pressure. Nawala ang fuel pressure. Nagiging trace na lang 400 ito. Start ulit. 400, ayun. Ulitin natin kasi umandar siya pero namatay agad. Start. Sa pinakaibabaw umaabot siya ng 17. Pressure doon umaabot. Pag bumagsak, patay. Bigyan natin ng rev para magkaroon. Yan aandar siya Yan, umandar. Yun, namatay agad. Ulitin natin dito umandar. Bumagsak Bumagsak ang ACB. Ang ACB yung magdadrive niyan Troubleshoot natin to. Tingnan natin yung diesel kung malakas galing sa pressure dito sa tangke.
Yun, yung ECB sa ilalim. Tingnan natin yan. Parang ano lang din, Innova tsaka ano. Ayan, ganyan. Ito ang ECB. Kaya lang, di kasya to. Ito yung bago. Oo, hindi nagkasya. Oh, hindi yung Ay, ubra. kasya pala yan. Kaso? Pinaalis kasi ayaw na mag-start. Binalik yung luma. Hawakan mo. Ito naman yung stock binili, di ba? Tapos ayun, lumambot. Lumambot to. Pero pagka andar kasi ito matigas na. Ayan, malambot. Ayan, pag dapat matigas to, pag pinaandar sakto lang pressure nito, hindi dapat siya lalambot. I-crank mo nga, sir. Crank mo. Kasi ito binobomba to para pumasok ang diesel sa mga trucks na ginagawa. Ayan na. Start! Aandar yan pag lagi kang magbobomba, oh. Ayan, oh. Tatagal siya, di ba? Pag binobombahan mo. Ulit, sir. Ayan, lumambot na. Ayan, tigas man. Sige. Start. Bobombahan mo siya lagi. Matagal siya mandar, oh. Naubos na. So bilang auto electrician, dapat din kasi kabisado ko to. So napagdaanan ko naman to dati sa mga ginagawa kong mga truck. Ito, basic lang na ito is magbobomba ka lang dito para umandar yung sasakyan. Pero pag may problema yung fuel system, hindi rin siya andar kasi filter lang ang ilalim niyan. Dadaan lang ang diesel diyan. Dadaanan ng diesel para pumasok sa ACB. Yan, galing dito. Itong isa. Yung isang yan, yung hawak ko, papunta ng ACB yan. So, nagdabing kasi may nagpatugtog dyan, mga sir. So, bawal kasi yun sa, may sound, rinig na rinig. Yan. So, iniisa-isa natin. Yun, papunta sa ACB, mga sir. Yan. Ito yung filter. Yung filter na yan, ang gamit niyan para mag-filter sa mga dumi, so may mga tubig, may halong tubig, diyan siya lulubog. So ngayon, itong tinanggal ko, ito yung galing sa tangke. Tinitingnan ko baka may mag-comment na naman na tingnan ang diesel. Baka walang diesel kasi diesel lang magiging problema. O tama nga naman, diesel lang magiging problema. So yan, tiningnan natin papunta yung tangke, binaybay natin para sigurado tayo. Baka mapahiya tayo doon sa mga batikan na ng mga mekaniko. So tayo ay auto electrician pero kailangan natin i-troubleshoot ito kasi hindi tayo kikita dito pag hindi natin ma-troubleshoot yan. So yun ang goal natin, mapaandar yan, oh. Galing tangke yan, pag paandar dapat may lalabas na diesel. So diyan kasi sa oras na yan pinaandar ko yan. Ang kaso yan, namirig-pirig yan, kaso walang lumabas na diesel yan, oh. Pinaandar ko, walang lumabas na diesel. So, tiningnan ko rin kung may vacuum o mayroong buga. So, itong kabila, titingnan ko rin yan. Tapos ito, binobomba ko. Kasi pag lumambot po yan, sa basic, sa mga PT pump, sa mga truck, ginaganyan din namin. Tapos nilalak pagka tumigas. Pagka malambot, hindi talaga andar yun. Kaya na-experience ko dati, mga sir, galing dyan sa Pasay, papunta doon sa may Okada. Nasa likod ako ng mobile crane, binobomba ko yung PT pump kasi yung mobile crane namin, hindi siya natakbo, namamatay siya. Kaya ang ginawa ko, mula Pasay, papuntang Okada, doon sa may gilid ng yung ginagawang resort nga, yung Okadang yun. Galing sa Pasay, nagbobomba ako doon hanggang makarating. Sobrang init, mga sir. Yun ang dinanas ko noon dati nung helper ako. Nagbobomba ako sa makina habang umaandar, habang tumatakbo yung mobile crane. Yan, binobomba ko yan. So yun experience ko dyan sa diesel. Kasi pag tinigil ko, nagkakasingaw yun. Kinabukasan, ginawa naman namin. So dito naman, nag-decide ako na baklasin kasi tingnan ko talaga kung baka may singaw o baka putol yung linya na yan galing sa tangke. Tapos ito naman, nakita ko naman na buo. So tinanggal ko yung filter, ayan, papalitan ko yung filter, ibalik ko yung orig kasi ito, aftermarket. Ayan, ibabalik ko yung orig. Yan mga sir, hindi ko na naipakita sa inyo pero basic lang naman yan. Binalik ko lang yung luma, madaling sabi, short story, cut story short na lang tayo. Yan, yun yung papunta sa ACB natin. Tapos yung kabila, yun yung papunta sa galing sa ating tangke. Yan, tiningnan ko dyan kung bubuga ba ang diesel pagka pinakrank. So, bubumbahan ko rin kung talagang sisirit. Baka kasi hindi sumirit. So, tingnan nyo mga sir kung anong gagawin ko. Bubumbahin natin. Yan, kung makita nyo, ayan, inumpisan ko na siyang bombahin. Kung talagang lalabas doon, magpipid siya sa ACB. Yan, tingnan nyo yung gilid na yon, yung pinakadulo.
kung may lalabas na diesel, titingnan din natin kung malakas o mahina. Kaya ayan ayun, lumabas na siya. Yun, mahina lang, sakto lang siya. Pero kulang pa rin yan Ayan, kung makikita nyo mga sir, may lumalabas talagang diesel. Pero hindi ganun kalakas. Ang purpose pala niyan, kaya lumalabas ng ganyang kahina, hinihigop pala niya ang hose na yan. Yan, tinignan nyo. Tatakpan ko yung hose na yan, tingnan ko kung may vacuum. Yan, tingnan ko yan kung may vacuum yan. Kaya pinapaandar ko yan. Pinapaandar ko na, tinatakpan ko yung hose. Meron nga siyang vacuum. So, ibig sabihin, buo yung nilagyan ng ACB. Yun yung magpapump mag high pressure pump dyan, yung nilagyan ng ACB. So, pag hindi sira yun, dapat ramdam mo yung vacuum yan sa hose. Ngayon, kinabit na natin mga sir. Paandarin ulit natin, baka fuel filter lang ang sira. So, ang ginawa natin dito, troubleshooting talaga tayo sa problema. Magmula sa electrical, sa diesel, sa electronics. Sa electronics yung panghuli natin mga sir. Yan, sa diesel muna tayo kasi baka mabas tayo. Ang diesel hindi natin titingnan. Okay? Ngayon mga sir, so okay na tayo doon. Nakita na natin lahat yung sistema ng diesel. Dito naman tayo sa mga fuse. Kasi buo naman to nung tiningnan daw nila. Ngayon, pumunta na ako dito kasi hindi na ako nakampante doon sa troubleshooting yan. Kung makita nyo, tiningnan natin lahat ng fuses niyan. Lahat ng fuse kung umilaw. Ang hindi umiilaw niya na dalawa, good yan. Pero pagka ang umilaw niya na isang parte lang, ibig sabihin, bad fuse yan mga sir. Palitan lang naman. So yun lang naman gagawin yun. Basic troubleshooting lang. Basic na basic lang pa rin yun ang gagawin. So walang technical, walang magaling. Basta pag nag-program yun na mahihirap. Hindi po natin kaya yun. Tsaka magbuo ng makina. Yun. So may nakita akong putok na fuse mga sir. 15 amperes yung kulay asul. Doon sa pinakailalim ng pinagsaksakan ng ayan Tapos dinugtungan ko na yan, nabuo na siya. Yan, dyan yun. Okay na siya. So, saksak natin to. Tapos, subukan ulit natin paandarin kung aandar. Kaya tuwan-tuwa na ako dyan kasi alam ko, yun na yung sira. Aandar na yan. So, ngayon, pinaandar ko siya dyan mga sir. Bigyan natin ng diesel. Up. On. Hindi naman siya pumutok. Start. Ayun, nawala yung tuwa ko. Akala ko matutuwa na ako kasi aandar na. So, hindi pa rin siya umandar. Kahit paulit-ulit ko siyang in-start. Kahit susuplayan ko siya ng gas pedal. Ayan, patay lang siya. Isang andar tapos patay. So, tuloy-tuloy pa rin yung troubleshoot dyan. Hanggang may napansin akong kakaiba sa sakyan. Tuloy-tuloy ang troubleshoot natin mga sir. Ang napansin ko kasi dyan, parang namamatay yung check engine niya pagka naka-off yung makina. Kaya tiningnan ko ulit dito sa scanning kung bakit nagkaganon. Ayan, may fault code siya. So baka yun sa filter lang natin to kanina. Yung ating ginalaw. Yan mga sir. So ngayon, dubbing pa rin ako dyan kasi may nagbibideo ko dyan sa kapitbahay. Bawal po kasi yun mga sir kasi makaka-copyright tayo. Yan. Ang lumabas, yan, fuel rail sensor input. Ayun, kasi nagbunot tayo doon kanina sa ilalim sa pag-troubleshoot natin. So, punong-puno ng diesel yung kamay natin. Sa ganyan talaga pagka diesel, parang nagpapawis yan. So, wala tayong makita mga sir. Kaya i-clear natin yan dahil normal yun yung binunot natin kanina. Clear natin yan. Lahat nag-okay. Tapos, paandar ulit tayo. Tapos, reading ulit na scanner kasi may napansin ako, namamatay yung check engine pag naka-off siya mga sir. So may titingnan tayo dito uli. Ito yung napapansin ko mga sir, habang nagre-reading ako, buo siya. Ngayon, i-off ko ang susi, i-on, kasi nag-start ako niyan. Start yan, cranking, yan. Tapos, siyempre, ibabalik mo sa on position. Bigla siya nag-NA, yan, not applicable lahat, yung 4. Pero doon sa dashboard, buhay naman siya mga sir, nag-NA siya, dapat standby reading lang siya dyan, hindi siya gagalaw. Ang nangyari, nag-NA, tapos nawala yung check engine. Hindi siya nag-permis, dapat lalabas siya kasi hindi pa naman umistart.
So ngayon, diyan ako nakapag-decide na tingnan ko yung kanyang computer box kasi okay naman na yung tiningnan kong fuse. Pupunta na ako sa kanyang ECU. So nag-decide akong silipin siya mga sir kasi bakit nagkaroon ng ganun? Eh kompleto naman lahat. Yan yung mga sir. Dito natin ginagawa. Ayan na. Inipit. Balik natin. Tornilyo. Yun. May tornilyo kasi yan. Sa ilalim. Yan yung computer box. So mga sir, nabuksan na natin yung computer box. Ito na, nakita ko. So may nakita lang naman ako mga sunog. Ayan, may nakita akong mga sunog. So pero hindi pa rin yun ang pinaka-suspect ko kasi first time ko lang naman magbukas niyan mga sir. Tapos tingnan natin yan, harap likod. Ayan, WLGG yun ang ano niya. So pumuko, WLGG 1881. So pinakita din natin sa may-ari kasi para ma-justify natin yung ginagawa natin na sir, may problema sa ganito kasi mahirap mag-justify kung wala kang ipakakitang pruweba. Okay? So yun mga sir. Okay na daw dito lahat eh. Wala nang problema dito eh. Napalitan na natin lahat. Tapos pinalitan ko muna battery dahil low bat. Tapos ito na-check na natin to lahat nung previous video ko. So papakita ko na rin. Ito yung galing tangke. Papasok dito. Ito mga orig to, pang Ford talaga to. So nakakabit kasi dito yung dati. Pinalitan ko nito. Binalik ko yung stock. May binili dyan na pwede rin naman yun. Binalik ko yung stock. Tapos ito papunta na ang ACB. Nagpalit to ng ACB pero hindi nagamit. Kasi hindi rin gumana. Yun, 8.5 ang bili nila. Yun, nandun sa ilalim. Yung pinalit, andun sa kanila. Nalinis sa injector. Na-check lahat ng diesel. So, nagpunta tayo sa electronics. Tingnan natin sa scanning. Bago natin paandarin. Dito tayo mga sir. Yan, Ford WL. So, dito sa loob. So, na-check up na natin tong computer box na nakaraang araw. So, binalik na natin. Yan. Tapos, scan tayo. So, ito. Pinalitan ko na yan. Tapos scan natin. Tingnan ko yung live data ng Ford kung talagang ganun siya. Ayan. So Ford, okay, diagnose. Hanapin natin yung Ford. Ayan. Asia. America. Hindi. Cadillac pala yung ginawa ko nakaraan. Ford. Europe, America. Ford, may Ford yan isa. Tingnan muna natin to kung may Ford dito. Wala. Wala din. Wala din. So wala rin. China, wala din yan sigurado. So may Ford Australia din Dito may Ford din Sa Amerika yan. Tingnan natin kung tama. Saan ba inis ka na nakaraan? Auto yata. Auto detect. On natin susi. Para sa akin. Ayan. On natin yung susi. Kung matanda. On natin yung susi. Ayan. Bumuhay yung check engine, immobilizer. Tapos yung tubig, yung heating. Cancel natin yon. Rediagnose tayo. Yan. Auto detect. Tingnan natin kung meron papasok. Read bin code. Parseeing bin code. So reading pa tayo. So normal yan mga sir. So ito ay ginawa natin noong nakaraan nakaraang araw. So ito ay continuous lang to. Karugtong lang to sa ginawa natin. Kasi hindi ka agad tayo nakabalik. Ayan, WL 2.5. Okay. Quick test. Wala itong fault code. Nung pinuntahan ko, walang fault code to. Ito yung ABS. Ito yung PCM, RCM, TCM. Dito tayo sa PCM. So ang PCM, binasahan ko to dito ng live data sa diesel, sa fuel sensor, fuel rail sensor, fuel rail pressure.
Tapos fuel injection flow. Tapos may isa pa dito. Ito. ACB, yun yung mahalaga. Fuel injection pump suction control valve A. Yan. Normal na reading niya nung una nating binasa. So selected. Yan. Kuha na natin to ng data. Yun. Yun mga sir, makikita natin. Sa unang reading natin dito, nung sira pa siya, ang lumalabas dyan, 1.4. So iwan ko lang pagka ipakrank natin kung 1.4. Ayun, nawawala. Ayun. Yung 1.4 nakikita natin. 14 yan. 400. Ito 400 din parehas. Yan. Hindi ganyan ang reading nito nung una. Nagpa-plot siya ng 0. Yan. Nawala na yung 0 dito. Kung mapansin nyo, wala na 0. So pumapalo lang siya taas baba sa 300. Yan, 300 plus 390. 390. Ayan ang reading niya, metric. 390 pataas, tapos mabilis. Yan ang mabilis. Ngayon, pag i-crank natin, nung last time kasi bumabagsak na yung 0. So dapat hindi yan magpa-plot ng 0. 0 ang nakalagay dito noon. Start natin. Ito na. Isang starter lang to. Ano. Yun, numandar. Yun, naka-andar na siya mga sir. So ang pressure niya nagbago na. 1 point, yun yung reading niya pag nakapasok na yung diesel. Yan o, 1.4, 1.3. Tapos dito nagiging uniform na yung dalawa. Yung fuel rail pressure tapos fuel injection pump flow. Yan o, parehas na sila. Tapos ito 14 to, nagbago na rin. So standby na ito, dapat may 14. Tapos ito parehas na rin, mag-asawa yung baba, mag-asawa din yung taas. Yan o, halos parehas na reading. Tapos pag ni-rev natin, yan ito kasi sa mga sir, pag bagsak na 0, agad tataas, kaya hindi umaandar yung parang kamong siyang lunod. So rev natin. Yun na, umaandar siya mga sir. Umaandar, normal. Yan na, okay na siya, umaandar na. Tapos ito na siya ang reading. So hindi na siya yung pataas baba. No, okay na yan. ECB. Okay na to. Okay na mga sir, mandar na. So ang ginawa natin, computer box mismo. Tapos nag-diagnose din tayo dyan, nag-troubleshoot din tayo, pero saglit lang. Tiningnan lang natin yung supply ng diesel. Tapos saka natin to pinuntahan. Tapos yung ginawa natin. Okay. Yung mga sir, test drive na namin yung Ford Everest. Yan, sa Taguig, Western Bikutan. Parang yan na. Lakas nga oh. Ayun. Shifting na. Ayan na. Alright. Tapos na. Tingnan mo kung umilaw check engine. Hindi. Okay na, nag-charge na yun. Okay, balik na siya sa takbo.